nga ba maglipat ng pera or mag-fund transfer gamit ang Landbank mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na 'to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Mag-login tayo sa Landbank app. Pwedeng gamitin ang fingerprint kung na-setup mo na ito at i-enter ang iyong PIN. Mag-ingat lang sa pag-enter ng PIN or else pwedeng ma-lock yung account. May mga promos na pwedeng mag-appear, depende na rin kung kailan mo to pinapanood. So, umpisa makikita mo yung mga bank accounts mo sa Landbank. Sa akin, isa lang, pero sa inyo, pwedeng magkaroon ng multiple accounts dito, lalo kung meron kayong more than one Landbank account. And speaking, pwede kayong mag-open ng bank account dito, halimbawa dito sa More, New Deposit Account, at pwedeng mamili mula dito. Since fund transfer ang focus natin, punta tayo sa fund transfer na tab. By the way, kapag nasa homepage kayo, meron kayong makikita QR code dito. Para saan ba yan? Pwede kayong magbayad online or mag-transfer. Halimbawa, mag-scan lang kayo ng QR code. At mula dito, nabasa na niya yung bank account and pwede nang mag-transfer online. Pwede rin kayong mag-generate ng QR code kung sakaling mag-transfer sa inyo ng pera at QR code yung gagamitin ninyo, hindi na kailangan yung account number. Pag nag-generate ng QR code, ipadala nyo lang to sa kanila. Pwedeng i-save to device or i-share. Mamili na lang kayo kung via chat, via Gmail, o iba pang messaging app. So, yun yung sa QR code. Try natin yung sa fund transfer and then fund transfer tayo. Destination account. Pili tayo dito ng bank. Pwedeng Landbank din. Pwedeng, let's say, GCash. Ito siya. I-enter dito yung phone number na nakalink sa GCash, yung owner, at optional lang yung cellphone number at email address. So, kumpletuhin natin lahat. Tap ko yung proceed. At pwede na tayong maglagay dito ng amount. Let's say, 99 pesos, transfer channel. Pwedeng via InstaPay or PesoNet. Kapag InstaPay, 15 pesos yung charge niya. Ang limit niyan is up to 50,000 pesos. By the way, kung may transfer ka na hindi tataas sa 1,000 pesos, pwedeng maging libre yung fund transfer na yan kung hindi lalagpas sa 3 transaction per day. Sa PesoNet naman, may charge din siya ng 15 pesos pero hindi siya real-time katulad ng InstaPay. Pwedeng maghintay ng few hours to another day depende kung kailan ka nag-transfer at pwede rin ma-waive yung fee. By the way, for this, mas mataas yung pwede nyo i-transfer kumpara sa InstaPay. So, InstaPay tayo kasi gusto ko instant yung money transfer. And purpose natin payment na lang. Tap ko yung transfer now. And then, tap ko tong I hereby. I-double check lahat ng info, especially yung number. Tap ko yung confirm. And then, pwede magpakita yung OTP ninyo via app or phone number. I-enter ko lang dito yung code o yung OTP, which is nag-appear na. Pwede nga palang mag-request via SMS kung sakaling wala kayong nakikitang code dun sa app ninyo. Tap ko yung proceed. At nakapag-transfer na tayo successfully. Pwede tayong mag-add to favorites para next time, nakasave na to doon sa favorite natin. Paano mangyayari yon? Tap ko yung return to accounts, fund transfer ulit, destination account, andito na siya sa favorite, so hindi ko na kailangan i-enter yung phone number next time, instead yung amount na lang. So pwede nyong i-save via favorites kung sakali mag-transfer pa ulit kayo doon sa bank account na yon. At kapag chinek nyo yung pinaglipatan ng pera, dapat nag-reflect na siya. Kung hindi nagre-reflect ka agad, pwede maghintay ng few minutes. Pero pag InstaPay, dapat real-time yung transfer. At sa experience ko nga, hindi pa ito nagkakaroon ng issue. Pero just in case magkaroon ng issue, pwedeng tumawag sa Landbank at mag-report kung saan nagka-problema. Sa GCash ba o sa Landbank? Idagdag ko na din na dito sa Landbank transfer, hindi lang GCash pero iba't ibang bank accounts at wallet ang pwede. Yung sa Maya, pwede din, East West, BPI, BDO at marami pang iba basta nasa listahan or pwede nyong ma-search dito katulad ng Metro Bank, BPI, BDO, Maya or Maya Bank na din. Katulad ng Uno Bank, Maribank or Cbank, pwede yan dito. So, pareho lang yung process. I-enter nyo lang yung account number, yung owner ng bank account na yon, at i-approve to gamit yung OTP na pwede via app or via phone. So, yun yung pag-fund transfer dito sa GCash. Pwede nyo rin i-check yung transaction history ninyo para malaman kung may pumasok ba o lumabas na pera. And from here, pwede nyo rin gamitin yung iba't ibang options katulad ng bills payment, yung investment na option nila kung may ino-offer na bonds. Depende lang to kung kailan ino-offer.
At meron pang option dito katulad ng pag-open ng deposit account. Pwede nyo ring i-explore yung sa loan application, maging yung sa cardless withdrawal. Kung di man dala yung ATM, pwede pa rin makapag-withdraw basta nasa inyo yung Land Bank app ninyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.